Bayan, yung tungkol po kay Maduro, 'no, pinapanood ko po 'yan, eh. Sinusubaybayan ko po 'yang balita na 'yan, eh. Yung iba sa atin siyempre ngayon lang po narinig, yung iba po sa atin siyempre ngayon lang po nalaman, si Maduro pala ang presidente ng Venezuela. Ganito pala, bakit pinakidnap ni Trump, et cetera, et cetera. Pero siguro nagkaaway sila ni Trump at si Maduro nung nakaraang, linggo kaya pinakidnap, et cetera. 'Yan ho, mga kababayan, 5 taon na po 'yan. 5 taon na po sini-surveillance, mga boss chief amo sir, ng Estados Unidos si Maduro, 'no? Dahil may nagbigay sa kanila ng tip na ang nagpapasok daw po nung mga ipinagbabawal na soft drinks, so alam niyo na 'yan, soft drinks na lang ang tawag natin kasi bawal dito, kay YouTube, 'no? Mga nagbabawal daw po na ipinagbabawal na soft drinks ay mismong yung presidente ng Venezuela na si Maduro. Chineck nila lahat, et cetera. Ngayon, yung isa doon sa, security ni Maduro na laging kasama niya, mga bossing, siguro pagod na. Pero sinumbong niya sa CIA pero may kapalit, 'no? May kapalit na $50 milyones at meron pang, hinihiling na kailangan makapamuhay sila ng maayos at tahimik sa Estados Unidos. Yun yung isang, na nakikita nating anggulo ho, mga kababayan. Ngayon, 'no, so ayan po, sinasabi naman nila talagang siya, sinurveillance po nila 'yan, ganito, ganyan, pinag-aralan, et cetera, at kapaskuhan nga daw po lumalagda si Donald Trump, mga bossing, ng pirma para doon na, "Okey, get him." 'No, sabi ni Music Story, yan si Maduro, kaya inaresto ni Trump. Ngayon 'no, eto si Greco Bellica, mga kababayan, nanawagan na naman kay ano, Donald Trump. Sabi niya dito, "President Donald J. Trump warns President of Colombia, hmm, Cuba and Mexico next for invasion for narco, politics daw ho. I hope not, but if things here don't change." Papunta na naman ho ito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. "It will not be a surprise if Trump calls out President Bongbong Marcos next." Ayan, mga boss chief amo sir, may bagong naratibo na naman po si Greco Bellica. Ano, kaya ganyan po yung ano natin, title natin, mga boss chief amo sir, eh. Kaya po ganyan yung title natin, mga kababayan, eh. Sasabihin na naman ni Bellica na kakausapin, liliham, et cetera. Ano, aarestuhin ni Trump si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil saan? Doon sa mga pinapakalat ng mga DDS na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit na ipinagbabawal na gamot, et cetera, et cetera. Kayo lang ang maniniwala niyan, mga gonggong kayo. 'Di ba? Mga DDS lang ang kayang papaniwalain nung mga pulburon-pulburon video nila, mga pinapakawalan. Oh, totoo naman ho. 'Di ba? Yung mga gawa-gawa nila, markado mga Duterte sa Amerika dahil pro-China sila. Sa mga gawa-gawa ho nila na mga pulburon-pulburon video, mga boss chief amo sir. Akala nila gano'n ka-obob, gano'n kaengot si Donald Trump para paniwalaan ho 'yun, mga bossing. 'Di ba? Alam niyo ho, napapansin ko dito kay Greco Bellica, papansin na lang. Papansin na lang ho, mga bossing, 'no? Kesyo daw madami silang naipakulong, hindi naman makapagpangalan. Yung naalala niyo nung panahon ng eleksyon, mga boss chief amo sir, merong pinapalabas si Greco Bellica, na kesyo daw ho, siya ay lumiham siya ay liliham kay Donald Trump, kay Putin, at kay, Donald Trump, kay Putin, at sino pa ba? Nakalimutan ko yung isang kay Netanyahu, 'no? Di naglabas siya ng litrato, eto, liham para kay Donald Trump, Putin, Netanyahu. Bring him home po yun, mga panahon na talagang kainitan nung bring him home nila,
wala silang ibang ginawa kundi utuin yung mga DDS na maiuuwi na si dating Pangulong Duterte. Dahil nga po kumakampanya si Bellica, kunyari sumulat, lumiham, lumagda, ano, "Eto mga DDS, lumiham ako 'no." Para siyempre iboto wala din, talo ho din. Hindi ho yata nakakuha kahit isang upuan yoong yung BGGB o kung ano mang, pesteng pesteng BGGB nilang mga party list na gano'n. 'Di ba? Wala. Pero ako hinala ko ho dun, yung tipo bang, inuuto lang yung mga DDS. Inuuto in a way na alam naman natin o alam nila na hindi nila ipapadala yun kay Donald Trump. Kumbaga pang-picture lang para iboto ako nung mga DDS na eto ako, nagpupursigi ako as, Greco Bellica na mapauwi ang dating Pangulong Duterte. Eh, kaso hindi yata nagpauto yung mga DDS, kaya pati yung mga DDS hindi siya binoto. 'Di ba mga trabaho ng DDLIS ibinabato kay PBBM, pero ang balik sa kanila din. Oo, correct. Oh, eto pa ha, bukod pa ho diyan mga bossing. Oh, eto, meron panibago. Sumulat na naman kay Donald Trump na naman daw. Hilig hilig sumulat nito ano, asan na ba yun? Ang sumulat na naman kay Donald Trump. Oh, panoorin at pakinggan ho natin mga bossing. Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica kay US President Donald Trump. Yan. Hingan niyo, ay kayo mga DDS o kung sino man et cetera 'no, hingan niyo ng ano 'to, ng kumbaga copy na na-receive. Kasi meron po ngayong mga ano, eh, mga seal, eh, 'no, na yung liham mo or kung whatever, kung ano yung gusto mong ipahatid doon sa, presidente, eh, may tatak yan na, received by the office of the President of United States or vice versa et cetera. Hingan niyo ng gano'n, walang ipapakita yan. Tala nanawagan si former Anti-Corruption Commission Chairman Dito nanawagan naman, 'no? Greco Bellica kay US President Donald Trump nang tumulong na mabawi at maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang detainee ng International Criminal Court o ICC sa The Netherlands. Ano naman, bring him home na naman. Ano gagawin ni Trump diyan? Wala. Tanggapin niyo na sa sarili ninyo mga DDS, 'no? Tanggapin niyo na sa sarili ninyo mga DDS na wala na. Hihintay kayo ng 10 taon hanggang matapos yung, pagliliti sa kanya. Feeling close, oo, totoo, feeling close. Lalo na si Bato de la Rosa. Sabi pa nun, sabi pa ni Bato de la Rosa, ano ba sabi niya 'no? "Congratulations to my kumpadre." Si si ano daw, si Donald Trump nung nanalo, 'di ba? Ganyan mga 'yan, mga DDS, eh. Sa kanyang open letter kay Trump, iginiit ni Bellica na may kakayahan ang justice system ng Pilipinas para resolbahin ang kaso laban sa war on drugs ng dating Pangulo. Sinabi pa ni Bellica na maharap ang Pilipinas sa malalaking suliranin. Naman. Ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, eh, rineresolba o sinusolba yung mga malalaking, suliranin ng Pilipinas, 'no? Yan ang ginagawa. Si FGF ba yung retired general, isa din feeling close? Si ano yun, si FGF. Pangalan nun si Dado yun. Tulad ng droga, korupsyon at pagtatanggol sa teritoryo sa West Philippine Sea na inihalin tulad na sa mga hamon na kinaharap ng Venezuela. Ano 'to, bugok ba 'to si Bellica? Hindi naman buong Pilipinas, majority ng mamamayang Pilipino nagugustuhan yung, kung paano hinaharap ni Pangulong Bongbong Marcos at gobyerno niya yung problema natin sa West Philippine Sea, eh. 'Di ho ba? Nung panahon ho kasi nila nung dating Pangulong Duterte tahimik lang ho mga kababayan. Tahimik lang, oo, tahimik, eh, hinahayaan lang nila kung ano yung gustong gawin ng China, eh. 'Di ba? Dito po kasi sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, dehins po puwede mga bossing. Talagang, sinisita, talagang sinasabi na, "Oh, ganito bawal," et cetera, 'no? Kapagka sila naman, eh, talagang ang ginagawa nila, hindi sila nagpapaalam kapagka yung magdadala ng mga supply sa BRP Sierra Madre, eh, bakit ka naman magpapaalam diyan sa mga 'yan? Yung barko mo nakasadsad
sa sarili mong teritoryo. Oh, kasi yung kaila dating Pangulong Duterte daw, ginagawan lang daw nila ng paraan. Yung tipo bang itatakas nila. Biruin mo 'no, barko na natin at nakasadsad sa teritoryo natin, pero gagawan pa nila ng paraan. 'Di ho ba? Sabi, ni Esteban Wakdagan, mga ilang beses ko kaya napanood nalalaya na si FPRRD. Paulit-ulit kasi ho yang mga yan, 'no? Biruin niyo kailan ba yon? Asang-asa sila doon sa ano, sa paghingi nung ano, pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Duterte, yung house arrest. Ayun, nag-iyakan ho, 'di ba? Bakit kay Trump kayo hihingi ng tulong, 'no, mga DDS? Doon kayo hingi ng tulong sa China kasi pro-China yang si Duterte, opinyon ko lang. Tuloy natin. Gayunman, hindi naman hinihiling ni Belica na arestuhin ng Estados Unidos ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas kagaya ng ginawa kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Tarantado, sino sino naman makikinig sa'yo? Ano, sa tingin mo papakinggan ka ni Donald Trump pagka hiniling mo, miski hilingin mo yon na arestuhin si Pangulong Bongbong Marcos. Etong mga DDS na 'to kung ano-ano mga nasa isip, mga nasa utak mo ano? Yung tipo bang, okey lang basta importante makapang-uto tayo ng mga DDS, ano? Kahit ano lumabas sa bibig ko, kahit alam natin na imposible yung mga pinagsasasabi ko. Basta ang importante mauto natin yung mga DDS. Ganyan ang estilo ng mga yan ho. Anya ang layunin ng kanyang apela ay makamit ang pag-uwi ni Duterte mula sa ICC at tiyaking mabibigyan ng due process ang 84 na anyos na former head of state dito sa bansa. Ang panawagan ni Belica ay bahagi ng mas malawak na kampanya para kay FPRD, kabilang na ang signature campaign ng kanyang supporters sa buong mundo para sa isinusulong na interim release ng dating Pangulo. Yang mga ganyan na lang ho ni Belica, mga pang-uuto na lang, 'no? Kasi nagre-ready na din po, 'di ba nakita nga natin yung listahan nila nung mga tatakbong senador ho, kasama si Belica doon sa mga sinasabing nangangarap tumakbo ng pagkasenador. Sino kasama doon sa pagkasenador? Sila Ruben Padilla at yung iba pang mga DDS. Diyos ko po, umasa pa kayo. Anyway ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, maaga ho ako bukas, 'no? Ako'y magpapaalam muna pansamantala sa inyo at bukas po mamayang gabi babawi ako sa inyo ng live. Kailangan lang nating matulog ng maaga ngayon. Yan muna, yung update natin at mamayang gabi ho magsama-sama ulit tayo dito sa Mark Ramos Channel. At huwag niyo pong kalimutan na manood po doon sa mga live nila Boss Nyolo, 'no, nila Takeru Miyamoto, Banat Boy, mga bossing, at balita at kaalaman. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.